Hello everyone! Welcome back to my channel. O, diba, for today's video, special yung ulam namin. Yan ay kingfish ang tinatawag na dito. Kingfish pala ata yan sa English. Di ko lang alam basta. Kingfish. O, diba, special yung ulam ng mga kadama dito sa Middle East. Dito sa bansang Qatar. O, bukod tanging kami lang siguro nakakaulam ng mga ganyan. O, saka may unlimited gulay, di ba? Yung gulay na yan ay libre lang yan dito. Kinakain namin, binibigay yan sa kabilang bahay. Marami yung maraming gulay na binibigay kasi taglamig na ngayon. Maraming mga nagpa-farm dito na nagbibigay ng sa side, lalo sa side nila Madam at Sir. Maraming nagbibigay ng gulay, kaya unlimited kami ngayon sa gulay. Santo sawa, o di ba? Okra, ginisa ko lang yan sa tuyo, magic sarap, nilalagay ko dyan, at saka ano pa yung isa, yung matamis oyster sauce, yan lang wala lang tubig-tubig, ginigisa ko lang yan, at saka healthy ang nilalagay ko niyan na oil, kasi olive oil. Sa dami ba naman ng olive oil dito, di ba? Hindi mo na kailangan yung oil na corn oil, basta olive oil, healthy yan. Walang ang hindi healthy dyan yung mga sangkap lang, kagaya ng toyo. Pero masarap yan, walang tubig-tubig, ganyan lang. Basta mahina yung apoy, hindi matutuyuan ng tubig. Kinukulangan ako sa alat, hindi na ako naglalagay ng asin dyan. Toyo lang nilalagay ko dyan. Sa dami ng gulay dito, so ilang araw na kaming kumakain ng gulay. O, diba? Healthy yung lifestyle namin dito, kahit katulong lang kami. Mga healthy yung mga kinakain, bahala na yung mga amo namin. Hindi healthy, basta yung amin mauuna kaysa sa kanila. Ako kasi yung tagaluto dito, ako yung choices ng mga kusina namin. Araw-araw kaming nakain ng gulay kasi maraming gulay. Uy, mga 2 linggo, tatlong linggo siguro namin maubos yan. Araw-araw baga namang gulay, pero hindi naman kami nagsasawa. Kaysa kakain na kami ng manok, diba? Sarap ng ulam namin, kingfish, ginigrill ko yan. Saan ba kayo nakakita ng katulong na ganyan yung ulam? Pang-among ulam na yan dito sa ibang bansa. Dito kasi sa amo namin, hindi yan nakain ng isda kasi ayaw nila ng amoy. Yan naman ay wala ng amoy. Iba yung dito, iba yung lansa ng isda dito. Kasi hindi kasi naulan dito, kaya parang lansa ng mga isda dito. Kaya pag naghuhugas talaga niyan, lalagyan niya ng asin at saka flour. Babad mo siya ng 1 oras o kalahating oras para mawala talaga yung lansa niya. Pag hindi, sobrang lansa niya. Saka hindi pwedeng magkilaw-kilaw dito ng ganyan. Kahit ibabad mo sa suka, ganyan pa rin amoy ng isda dito. Kailangan mo talaga siyang lutuin ng maayos kasi sobrang lansa ng mga isda dito. Diba? Swerte namin dito sa amo namin, Kamo katulong nakakain ng special yan ng ulam na yan, mga isda, seafoods, basta special ng ulam ng mga katulong yan dito. O sa kaka-oven ko, dami kong paso dito. Hindi talaga maiiwasan pag laging nag-oven, lalo't pag nagmamadali, laging napapaso. O dito naman tayo sa kabila, luto na yung gulay namin. Ikaw ba naman ang sarap ng ulam, gulay-gulay. Lagyan ko yun ng kalabasa, kalabasa dito sa ibang bansa hindi malagat, hindi kagaya sa atin na malagat. Dito hindi, parang normal vegetable lang, galing kasi India mga ganyan. Dito wala ang binibigay lang kasi dito okra, talong, yun lang malimit tinatanim ng mga farmer dito, pero hindi talaga totaling farmer, hindi kagaya sa ibang lugar malalaki ang farm. Dito kasi hindi pwedeng mag-farm dito. Seasonal lang din. Seasonal lang farming dito pag taglamig lang kasi ang summer dito sobrang init, abot ng 50 degrees. Maluluto yung mga tanino sa labas. Pwede na nga atang magluto ng itlog. Luto na ang aming gulay. Lagyan pa yan ng asin. Hindi pa nakontento, nilalagyan ba ng asin?
Ha? Sobrang sarap na niyan, no? Sarap na ng kain namin. Maraming gulay, iba-ibang gulay, sari-saring gulay na ngayon nilalagay dito. Eh, yung mga amo kasi dito, hindi yan masyado, lalo yung amo naming maarte. Hindi na kain ng ganyang gulay. Mga okra, mga ewan ko ba kasi sila dito, hindi na hindi na kain ng gulay. Ang gulay na kinakain nila, salad lang. Yun lang talaga, yung mga ganyan, yung mga ganyang mga pagkain, okra, mga yung mga matatanda. Yung mga sinaunang panahon, yun yung mahilig kumain yan. Arabic, Arabic, kaluto ng mga ganyang gulay. Pero yung dito sa mga new generation, yung amo namin, lalo hindi na nakain ng mga ganyang gulay. Eggplant, bihira. Pag may mga salad-salad lang talaga. Lalo yung eggplant. Fatta ang tawag sa eggplant na nilalagay dito, niluluto. Ewan ko bakit hindi sila nakain ng ganyang gulay. Ayaw. Yung bukod lang talaga yung mga tatanda ang kumakain ng ganyang gulay. Oh. At this time, luto na yung ko, ginigrill ko. Ang bango-bango ng buong kusina. Lagyan ko yan ng maraming ricado. Diba, binabaliktad-baliktad ko lang yan para baka maluluto talaga siya ng maluluto. Ayos ang pagkaluto para walang lansa. O diba, tatlo kaming kakain yan. Special yung ibang katulong, bihira, magbibili pa sila ng sarili nilang pera, pero dito sa amin wala kaming binibiling pera na pambili ng isda. Kinukuha ko yan pag ako mang nag-grocery, sinisingit ko yan sa grocery. Hindi naman siya nagtatanong. Habang hindi nagtatanong, kuha ako ng mga seafoods. Ba, minsan lang makakain ng ganyan. Yung iba nga hindi makakain ng ganyan, kakain man tira-tira pa. Dito sa amin yung special yan lang, at mga ganyang mga seafoods, special yan para sa mga para sa mga kagaya naming OFW na nagtrabaho sa bahay. O hindi pa talaga nakontento, lagyan pa ng black pepper again. Lagi ko lang tinitingnan at ako'y nag-iingat sa kamay ko, mapaso na naman yan sa kamay ko, maluluto naman yung mga balat ko. Ako'y walang buwan na hindi naluluto yung balat ko yan sa oven. Lagi kasing nag-oven, ayaw dry kasi yung gusto ng mga amo, mga bata. At this time, mabango na talaga yung gulay ko. Sarap na tumikim. Tikim na, di ba? Sarap. Bango-bango. Sari-saring gulay yan. Sa atin, sari-sari ba? Malata na dito. Presko na presko ang gulay dito. Santo sawa kami sa gulay. Bahala sila. Masarap nga yung may nagkakaedad na, masarap lang kumain ng gulay para hindi magkakasakit. Yung pinya na yan babalata natin. Alam niyo ba saan galing yan? Galing yan sa hotel na nag-Banana Island daw sila dito. Yung Banana Island ditong man-made. Man-made Banana Island. May island din dito sa Qatar. Kaso man-made lang. Di ba mga prutas inuwi ng kasama ko. Kinuha niya. Ngayon pag hinog yung pinya, kakapalan ko na yan sa pagbabalat para hindi ko natatanggalin yung mata niyan. Masarap yan galing yan? Galing Africa ba yan? Ecuador? Basta mga ganyan. Yung may mga naman dito, Philippine na pinya galing sa Pinas. Kaso pag mga ganitong season, taga Ecuador or ibang bansa, Africa yun yan. Ecuador, Africa yung malinit. Maraming dito product na mga prutas. Ang galing ng kasama ko, inuwi lahat ng mga prutas. Di sawang-sawa. Punong-puno na ng refrigerator ng prutas. Hindi pa naman sila masyadong nakain ng prutas. Ako lang talagang nakain ng prutas dito. Kinakapalan ko na yan para hindi na ako magtanggal-tanggal ng mata. Mahirap din magtanggal-tanggal ng mata Maano yun sa oras, aksaya sa oras. Di kapalan na lang ang balat. Malalaki pa naman ang natitira niya. Yung pinutol ko niyang may dahon, ulo niya, tatanim ko yan. Malay mo mabuhay pala yan dito.
Mabuhay, ewan ko lang mabuhay ba yung pinya dito. Wala pa akong nakitang may nagtatanim ditong pinya. Malimit dito, gulay. Gulay ang ano, tinatanim sa mga farm na yan. Oh. Panghimagas yan ang ano, panghimagas. Oh. Kailangan pag ano, balak ka, ay balik mo na agad sa garbage para wala nang daming trabaho. Bango ng pinya na yan eh. Galing nga, hindi ko na nakita eh. Galing nga tayo yan, Ecuador or Africa, Sri Lanka, bira din ng mga ano dito. Walang masyadong product. Sa tiba-tiba na naman ang mga tiyan namin dito. Minsan lang ang mga prutas dito, mauubos yan ha. Hindi man kasi nakain ng masyadong mga ano dito, mga bata ng ganyang pinya. Ako lang talaga ang bukod tanging katulong dito na mahilig sa prutas. Uy, ang sarap. Ang sarap ng pagkakahiwa niyan. Tayo kakain na ng pinya at iyan ang panghimagas ng mga OFW. Oh, sarap-sarap niya no. Ang mahilig kumain dito yung mga bata na pambaon sa school. Yun yung mahilig kumain. Pinapabaon ko sa school. Mahilig yung bunso kumain ng pinya. Yung amo namin minsan kakain, minsan hindi. Wader yung ano nila dito, taste. Wader, mahilig lang sila dito sa sweet. Tinikman ko yung pinya na yan. Sobrang tamis din eh. Sobrang tamis, kaso lang parang napaso yung dila kung kakain yan. Pati ata yung buto, o di ba? Ganyan na yung ano, finished product ng ginigrill ko. Sobrang bango, o di ba? Sobrang bango. Ang sarap na ng kain namin yan, pati gulay, o. Lutong-luto na. Libre na naman ang ulam namin sa tanghali nito. Hanggang dito na lang. Thanks for watching guys. Bye bye.